For today's video nga mga mare, magluluto tayo ng macaroni ala Lora. Sundan nyo na lang mga mare yung ginagawa ko. Tsaka kung magugustuhan din ito ng mga anak nyo, lalong-lalo na kung pambaon nito at pang merienda. Habang nagluluto nga ako mga mare, magkwentuhan muna tayo. Naranasan nyo na rin ba na dinadown kayo ng ibang tao? Kasi ako maraming beses na. Ewan ko ba, sadyang lapitin talaga ako ng mga taong mapanghusga sa kapwa nila. Yung tipong hindi rin naman sila mga perpektong tao. Ewan ko ba bakit hindi talaga naalis-alis sa isipan ko or sa buhay ko yung sinabi nung nanay ng kababata ko. Hindi nga daw ako makagraduate or baka hindi daw ako makapag-aral sa college. Kasi yung anak nga naman daw niya ay igagapang niya talaga kahit mag-ulam sila ng bagoong. Ewan ko ba, doon ko talaga unang naramdaman na parang naawa ako bigla sa sarili ko or sa sitwasyon namin. Tipong ang baba-baba talaga ng tingin niya sa amin. Aminado din naman ako sa mga panahon na yon na hindi talaga kaya ng kapatid ko na pagpaaralin kami sabay-sabay sa kolehiyo. Dahil may 4 din naman siyang anak na pinag-aaral din. Noong mga panahon na yon ay nagkaroon din ng sakit yung ate ko ng cancer. Kaya siguro sinabi yun ng nanay ng kababata ko na hindi talaga ako mapag-aral ng college. Pero sinisigurado ko naman sa kanya na makakagraduate talaga ako ng high school. Dahil yun lang din naman talaga ang maipapangako ko doon sa bayaw ko at saka sa kapatid ko na gumastos talaga sa akin ng 6 na taon. Simula kasi namatay yung nanay namin, yung ate kong pangatlo, yun yung kumupkop sa amin dalawa ng isa ko pang ate. Kahit sobrang hirap ng buhay namin or sitwasyon namin noon dahil nagkasakit din yung ate ko, tinaguyod niya pa rin kami at makapagtapos ng high school. Malaking bagay na yun sa amin na makapagtapos kami ng high school nang hindi talaga nabubuntis. O, bakit napasok yung pagbubuntis? Dahil yung anak na nandown sa akin, buntis pala bago kami makagraduate ng high school. Actually, wala naman talaga akong pake kung nabuntis yung anak niya ng mas maaga. Kaso nga lang yung pandadown niya sa akin at minatamata ko noon, bumabalik sa kanya. Nung nalaman namin nabuntis yung anak niya, talagang hindi siya makatingin ng diretso sa akin. O diba, hindi talaga natutulog ang Diyos. Talaga yung sinabi niya ay nakatatak talaga sa isipan ko at never ko po itong kinwento sa mga ate ko. Kasi hindi na rin naman dapat pang ikwento sa ate ko kasi alam kong masasaktan din siya. Iwasan mo talagang mang down ng kapwa mo tao dahil hindi mo alam yung karmang babalik sa'yo.